Ngayon araw, may isang balita na tahimik pero napakabigat ang implikasyon para sa kinabukasan ng Philippine Air Force. Isipin mo ito, habang abala ang mundo sa iba't ibang krisis, may isang posibleng game changer na unti-unting hinuhulma sa likod ng eksena. Ayon sa isang Korean news report, nagpadala na raw ang Pilipinas ng delegation papuntang South Korea para mismo makita, suriin, at maranasan ang isa sa pinaka-advanced na fighter jet ng Asia ngayon, ang KF-21 Boramae. Ang tanong ngayon, ito na ba ang susunod na magiging backbone ng ating air defense? Sa ulat na ito, sinasabing ang Philippine delegation ay hindi lang basta bumisita. Ang layunin nila ay seryoso, test flights, inspections, at actual evaluation kung kaya bang puna ng KF-21 ang matagal ng pangarap ng Pilipinas, ang magkaroon ng tunay na multi-role fighter capability. Hindi na ito simpleng usapan lang sa papel. Kung totoo ang development na ito, ibig sabihin, papasok na ang Pilipinas sa mas advanced na stage ng decision-making pagdating sa fighter acquisition. Para mas maintindihan natin kung gaano kalaki ang bagay na ito, balikan muna natin ang sitwasyon ng Philippine Air Force ngayon. Sa kasalukuyan, ang pinaka-advanced na combat aircraft natin ay ang FA-50 light fighter jets mula rin sa South Korea. Malaki ang naitulong nito sa modernization ng PAF, pero alam ng marami na limitado pa rin ito kumpara sa full-fledged multi-role fighters na kayang makipagsabayan sa mas malalakas na air forces sa rehiyon. Kaya matagal nang hinahanap ng Pilipinas ang susunod na hakbang, ang pagkuha ng tunay na multi-role fighter jets. Ito yung mga aircraft na hindi lang pang training o light attack, kundi kayang magsagawa ng air superiority missions, long-range strike, at advanced defense operations. Dito ngayon pumapasok ang KF-21 Boramae. Isa itong next-generation fighter jet na dinevelop ng South Korea, na may layuning makipagsabayan sa mga kilalang aircraft tulad ng F-16 at kahit sa ilang aspeto ng 5th-generation fighters. Hindi man ito full stealth aircraft, pero mayroon itong advanced radar systems, modern avionics, at kakayahang magdala ng iba't ibang klase ng armas. Ang pinaka-interesante dito, ang KF-21 ay produkto ng sariling defense industry ng South Korea. Ibig sabihin, mas flexible ang bansa pagdating sa export deals, kumpara sa ibang Western systems na kadalasan ay may kasamang mahigpit na restrictions. Ayon sa ulat, nagpapakita na ang Pilipinas ng interes na bumili ng 12 hanggang 24 units ng KF-21 mula pa noong late 2025. Kung matutuloy ito, ang delivery timeline ay posibleng mangyari sa pagitan ng 2027 hanggang 2029. Ibig sabihin, kung sakaling ito ang mapili, hindi na ganoon kalayo ang paghihintay para makita ang bagong henerasyon ng fighter jet sa ating himpapawid. Pero hindi lang KF-21 ang pinagpipilian ng Pilipinas. Kasabay nito, tuloy pa rin ang pag-aaral sa iba pang options tulad ng F-16 ng Estados Unidos, karagdagang FA-50 units, at ang Eurofighter Typhoon mula sa Europa. Lahat ng ito ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Halimbawa, ang F-16 ay subok na sa maraming bansa at may malawak na support system. Ang Eurofighter naman ay kilala sa advanced air combat capability nito. Samantalang ang FA-50 ay mas affordable at compatible na sa kasalukuyang infrastructure ng PAF. Ngunit ang KF-21 ay may kakaibang posisyon sa gitna ng mga ito. Para itong tulay sa pagitan ng 4th generation at 5th generation fighters. Hindi siya kasing mahal ng top-tier Western jets, pero hindi rin siya kasing limitado ng light fighters. Kaya kung iisipin, strategic choice ito para sa Pilipinas. Hindi lang ito usapin ng presyo, kundi ng long-term capability at independence sa defense. Ngayon, balikan natin ang kahalagahan ng pagbisita ng Philippine delegation sa South Korea. Sa defense procurement, napakahalaga ng actual evaluation. Hindi sapat ang brochures, presentations, o kahit specifications sa papel. Kailangan makita ng mga piloto at engineers mismo kung paano gumagana ang aircraft, paano ito lumilipad, gaano kadali i-maintain, at kung gaano ito ka-compatible sa operational needs ng bansa. Kung ang report ay tama, ang test flights na ito ay isang malaking hakbang. Ibig sabihin, seryoso ang Pilipinas na timbangin ang KF-21 bilang isa sa top contenders. At kung tutuusin,
hindi na bago ang defense partnership ng Pilipinas at South Korea. Sila ang nag-supply ng FA-50 jets na ginagamit ngayon ng PAF. Ibig sabihin, may existing relationship na, at may trust na sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa military hardware. Isa pang factor na dapat tingnan ay ang geopolitical environment. Sa kasalukuyan, tumataas ang tension sa Indo-Pacific region, lalo na sa West Philippine Sea. Sa ganitong sitwasyon, hindi na pwedeng ipagpaliban ang pagpapalakas ng air defense. Ang pagkakaroon ng modern multi-role fighters ay hindi lang para sa gera. Ito rin ay deterrence, isang paraan para ipakita na kayang ipagtanggol ng bansa ang sarili nitong teritoryo. Kung makakakuha ang Pilipinas ng aircraft tulad ng KF-21, malaki ang magiging epekto nito sa balance of power sa rehiyon. Hindi man ito agad mapapantayan ang mga malalakas na air forces, pero malaking hakbang ito mula sa kasalukuyang kakayahan. Pero syempre, hindi ganun ka-simple ang desisyon. Malaking pondo ang kailangan para sa ganitong acquisition. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng eroplano, kasama dito ang training ng pilots, maintenance infrastructure, logistics, at long-term support. Kaya mahalaga rin at timbangin kung ano ang pinaka-cost-effective at sustainable na option para sa Pilipinas. May isa pang angle na dapat pag-usapan, ang potential for technology transfer. Isa sa mga advantage ng pakikipagdeal sa South Korea ay ang posibilidad na magkaroon ng local industry involvement. Kung mangyayari ito, hindi lang tayo bibili ng aircraft, kundi magkakaroon din ng pagkakataon na mapalakas ang sariling defense industry ng Pilipinas. Isipin mo kung balang araw, may bahagi ng maintenance o production na ginagawa na mismo sa bansa. Malaking tulong ito sa ekonomiya at sa long-term security. Sa kabilang banda, may mga tanong pa rin na kailangang sagutin. Kaya ba ng Pilipinas na e-sustain ang ganitong klase ng aircraft? Ano ang magiging priority sa budget? At gaano kabilis dapat gawin ang desisyon sa gitna ng patuloy na pagbabago sa security landscape? Sa ngayon, wala pang official confirmation mula sa Philippine government tungkol sa nasabing delegation. Ngunit kung totoo man ito, malinaw na may seryosong paggalaw na nangyayari sa likod ng modernization program ng Philippine Air Force. At para sa mga Pilipino, ito ay isang development na dapat bantayan. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng bagong eroplano. Ito ay tungkol sa direksyon ng ating national defense, kung paano natin haharapin ang mga hamon sa hinaharap, at kung gaano tayo kahanda na ipagtanggol ang ating soberanya. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung ano ang pinakamagandang fighter jet. Ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang pinakaangkop para sa Pilipinas, sa ating pangangailangan, sa ating kakayahan, at sa ating kinabukasan. Habang patuloy ang mga development na ito, isang bagay ang malinaw, ang Philippine Air Force ay nasa isang critical turning point. Ang desisyong gagawin ngayon ay may epekto sa susunod na dekada o higit pa. Kaya abangan natin ang susunod na kabanata. Dahil kung ang KF-21 Borame nga ang mapipili, maaaring ito na ang simula ng bagong era ng air power para sa Pilipinas.